Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak at titigil ang mundo mo. Tara, kwentuhan tayo. Dear Tito EJ, ako nga pala si Karen, 27 years old. Isang guro sa isang pribadong paaralan dito sa Maynila. Noon pa man pangarap ko na maging isang guro. Yung tipong magiging pangalawang magulang ng mga estudyante. Pagtuturo ng mga aral hindi lang sa akademya, kundi pati sa buhay. Pero Tito EJ, sa kabila ng ganda ng pangarap ko, hindi ko akalaing magiging biktima ako ng isang bangungot na hindi ko inaakalang mararanasan ko mismo sa buhay ko. Mahal ko ang asawa kong si Brian. 7 taon kaming magkasintahan bago kami nagpakasal. Isang engineer siya, matalino, responsable at higit sa lahat mapagmahal. Isa siyang lalaking ipinagdasal ko noon at dumating siya sa buhay ko na parang sagot sa lahat ng dasal ko. Akala ko noon panghabang buhay na ang kasiyahan namin. Pero Tito EJ, paano kung isang araw madiskubre mong ang taong pinagkakatiwalaan mo ay siya ring magtuturo sa iyo kung paano ka madurog. 2 taon kaming kasal ni Brian. Masaya naman kami. Wala kaming anak pa. Pero hindi namin yun minamadali. Marami pa kaming pangarap at gusto muna namin paghandaan ang lahat bago bumuo ng pamilya. Maayos naman ang lahat hanggang sa mapansin kong nagbago siya. Dati kahit gaano ka busy sa trabaho, hindi siya nakakalimot mag-update sa akin. Pero nitong mga nakaraang buwan, lagi na lang siyang overtime. Lagi siyang pagod at madalas pag-uwi niya, diretso na siyang maliligo at matutulog. Minsan bigla siyang napapangiti sa harap ng cellphone niya. Kapag tinatanong ko kung sino yun, sasabihin lang niya, wala lang to. Office group chat lang. Pero ang kinakatakutan ko, Tito EJ, ay nang isang gabi, biglang nagring ang phone niya habang naliligo siya. Nakapatong sa nightstand ang cellphone niya at nakasilip doon ang pangalan ng tumatawag. Shai. Shai. Isang pangalang hindi pamilyar sa akin. Doon nagsimula ang sakit na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Simula nung gabing yun, nagbago na ako. Mula sa pagiging isang asawang punong-puno ng tiwala, unting-unting kinain ako ng hinala. Isang gabi, habang natutulog siya, naglakas loob akong buksan ang cellphone niya. Hindi ko yun madalas gawin. Pero parang may bumubulong sa akin na kailangan kong malaman ang totoo. At doon, nakita ko ang isang mensahe mula kay Shai. Love, ang saya ko kanina. Sana next time, magstay ka na sa bahay ko ng mas matagal. Nanlamig ang buong katawan ko, Tito EJ. Love? Sino siya? Bakit siya tinatawag na love ng asawa ko? Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Pero hindi pa ako tapos. Binuksan ko ang gallery niya at doon nakita ko ang mga litrato nilang magkasama. Mga litrato sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. Mga ngiting hindi na niya ipinapakita sa akin. Parang gumuho ang mundo ko. Hawak ang cellphone niya. Tahimik akong lumabas ng kwarto. Umupo ako sa sala. Hindi alam kung dapat ba akong umiyak o sumigaw. Hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Han! Tawag niya. Bakit ka nandyan? Hindi ako sumagot. Pinikit ko lang ang mga mata ko. Pilit na pinipigilan ang sakit. Hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng messenger sa cellphone niya.
At ang sunod kong narinig ay ang boses niya, mahina, pero ramdam ko ang kaba. Shai, hindi tayo pwede mag-usap ngayon. Nandito si Karen. Tito EJ, paano mo sasabihin sa sarili mong nagkamali ka lang ng narinig? Kung mismong bibig niya na ang nagbigay ng sagot. Kinabukasan, nagdesisyon akong sundan siya. Sinabi niyang may site inspection sila pero iba ang kutob ko. Sinundan ko ang sasakyan niya gamit ang motor ng kapatid ko hanggang sa huminto siya sa isang condo unit sa Makati. Nagpanggap akong naghahanap ng kakilala para makapasok sa building. At nang makarating ako sa unit na pinasukan niya, nanatili akong nakatayo sa labas. Tahimik lang, pero handa nang marinig ang katotohanan. At Tito EJ, hindi ko kailangang magtagal sa harap ng pintuan para malaman ang sagot. Dahil ilang minuto lang ang lumipas, biglang bumukas ang pinto. At doon, nakita ko siya. Nakayakap sa isang babae. Ang babaeng iyon, si Shai. Tumingin siya sa akin at parang nakita kong biglang natunaw ang buong mundo niya sa isang iglap. Karen? Bulong niya. Nanlalaki ang mga mata. Napatitig lang ako sa kanya. Pilit na nilulunok ang sakit na parang isang lason na bumabalot sa buong pagkatao ko. At ang nagawa ko lang, Tito EJ, ngumiti. Akala ko hindi mo ako kayang lokohin, Brian. Mahina akong sabi. Pero ang mas masakit, akala ko ako lang ang mahal mo. Hindi siya nakasagot at ako tumalikod na lang. Tito EJ, iniwan ko siya nung gabing yon. Hindi ako naghanap ng paliwanag dahil alam kong kahit anong sabihin niya, hindi na maibabalik ang tiwalang sinira niya. Mahirap, ang sakit, pero alam kong hindi ko kailangang manatili sa isang relasyon na wala ng respeto, na wala ng katotohanan. Ngayon, 1 taon na ang lumipas. Masasabi kong mas matatag na ako. Nag-resign ako sa dati kong trabaho at lumipat sa ibang paaralan. Natutunan kong mahalin ang sarili ko ng higit pa sa pagmamahal ng ibinigay ko sa maling tao. At ngayon, masaya na ako. Hindi dahil may iba na akong mahal, kundi dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko nang hindi umaasa sa iba. Tito EJ, maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Sana sa pamamagitan ng kwento ko, may matututunan ang mga nakikinig na minsan ang pagmamahal ay hindi palaging sapat para manatili dahil ang pag-ibig dapat nasa tamang tao. Once again, this is Kwentuhan with Tito EJ, mga kwentong tatawa, iiyak at titigil ang mundo mo. Thank you for listening. I'll see you next time.